Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Second Peter chapter 1 verses 3 and 4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. The importance of the knowledge of God. So, sagutin natin today yung dalawang tanong. Bakit kailangan ipangaral at ipalaganap ang gospel? Pangalawa, paano natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa panahon natin ngayon? So sa English Bible po, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So lahat pala ng pangangailangan natin ay kayang tugunan ng Diyos. Ano po sa pamamagitan daw po ng pagkakilala natin sa Kanya. So malinaw po na yung knowledge of God, napakahalaga po niyan sa buhay ng tao. Sa simula't simula pa, yan ang agenda ng Lord. Ano po sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 14, For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. So yan po ang nais ng Diyos na mangyari sa buong mundo, maipalaganap yung knowledge of God. At mapapansin niyo po si Satanas sa simula't simula pa, gusto niya nang sirain ang knowledge of God. Pinipigilan niya yung knowledge of God na lumaganap. Simula pa sa panahon ni Adan at Eva, dinaya niya yung ating mga magulang, maging nung panahon ni Cain at Abel, pinatay ni Cain si Abel dahil si Abel ay may tamang unawa patungkol po sa Diyos, At nung panahon ni Noah, napansin niyo po ba sa Genesis chapter 6, lumaganap ng labis ang kasalanan at kasamaan. Kaya makikita po ninyo halos nagtagumpay na si Satanas, pero si Noah ay na-preserve. Kaya yung knowledge of God ay na-preserve din. And all throughout the history, makikita po ninyo, si Satanas, pinipersecute niya ang Word of God. Pinipersecute niya yung mga nangangaral, yung mga propeta, hanggang sa panahon ng Panginoong Jesus, at maging sa panahon natin ngayon.